Mighty God, Jesus Christ. isa pong pinagpalang araw ng unang araw ng isang linggo sa bawat isa. Ganon din po sa mga taong nagsusubaybay sa ating pag-i-inform sa buong mundo ng mga doktrina mula sa banal na kasulatan. Aming pinaabot sa inyo ang isang happy first day of the week. Amen. Ganon din po sa ating mga kapwa, mga manampalataya dito sa Pilipinas, o saan mang panig ng mundo. Ganon din po aming pinaabot sa inyo ang isang magandang pagbati sa unang araw ng isang linggo. Sa patuloy po natin ang pagpapalangkas ng mga ilang aral na ating ihinalaw sa banal na kasulatan, ay patuloy po tayo nag-aaral upang maihabahagi naman natin ang ating mga naunawaan sa banal na kasulatan sa bawat naghahangad na maglingkod sa Diyos, sumunod sa Diyos, at mamuhay bilang tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Sa mga nakaraang pag-aaral po natin, ay binabalangkas natin ang tungkol sa mga kautusan at palatuntunan ng ating Panginoon. Dahil sa panahon natin, mga kapatid ngayon, ito ang panahon na ng Espiritu. Sa panahon ng Espiritu, binanggit doon sa na ang panahon ito ay lubhang mapanganib. Bilang tayo ay mga tinuturuan o nagpapagturo, naglilingkod at mga pinaglilingkuran, mga nakikinig, at yaong mga nakikinig na hindi pa rin masyadong talos ang katotohanan ng salita ng Diyos, mayroon tayo dapat maunawaan at maintindihan sa ating pag-aaral o sa ating pagsusubaybay tungkol sa salita ng Diyos. Lagi natin tandaan na ang kapamahalaan ng buong sansinukob ay mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya mababasahin natin sa Acts 17:24, ganito po ang sinasabi. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng bagay na naririto, siya ay palibhasa Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumataan sa timplong ginawa ng mga kamay. Tandaan natin, ang Diyos hindi daw tumatahan sa mga timplong ginawa ng kamay. Sa Hebrew 1:1-2, puntahan natin, aklat ng Hebreo, kabanata 1, talata 1-2. Ganito ang sinasabi. May ipinaliliwanag dito sa atin. Ang Diyos ay nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Tinatalay ka po dito ang mga dispensation of time. Sa verse 2, sabi dito, sa ating panahon, ay nagsasalita sa atin sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya, ginawa ang sanlibutan. Dapat natin maunawaan na ang ating paghawak o paggamit ng kapangyarihan ay batay doon sa pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil wala na dito ang ating Panginoon, nag-iwan siya ng mga aral at ipinangaral ng mga apostol, at wala na rin ang mga apostol, dapat lahat ng batayan ng pagtuturo ay nagmumula sa banal na kasulatan. Amen? Kaya sabi dito ng John 3:35, balikan natin. John chapter 3 verse 35. Ganito po ang ating mababasa. Sinisinta ng anak ang ama, ang anak. Sinisinta ng ama ang anak at inilagay sa kanyang kamay ang lahat ng mga bagay. Dito pinatutunayan na sa kanya ipinagkaloob ang buong kapamahalaan. Ang buong sansinukob. Nais ko po magbukas kung saan tayo magsisimula ng pag-aaral ng salita ng Diyos dahil sa kapamahalaan ito. Buksan natin ang Mateo 28:18 hanggang talatang 20. Ganito po ang ating mababasa. Mateo chapter 28 verse 18-20.
Kaya sabi dito ng Panginoon, at lumapit si Jesus sa kanila at kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dito dapat natin maunawaan na ang kapamahalaan maging sa langit at sa lupa nasa ilalim ng pamamahala o paggoberno ng ating Panginoon Kristo. Pagdating sa 19, sabi dito, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Kung papansin natin dito, ang pinangangaralan nito ang kanyang mga alagad. At gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, ang utos, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasunod nito, nandoon yung pangako ng Diyos sa mga tagapagturo o nagdadala ng Ebanghelyo ng mabuting balita. Ang sabi dito sa 20, na ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko. At narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kung ating babalikan, may mga bagay na ating dapat matutunan dito sa talatang ito. Ang sabi dito, magsiyaon na kayo. Hindi lamang po ito para sa mga naglilingkod sa Diyos. Na kung tutuusin, lahat ng tao ay inuobliga na aralin natin at kilalanin natin ang ating Panginoon upang sa pagkaalam natin sa Kanya at matutunan natin ang katotohanan na nagmumula sa Kanya, gamitin tayo na magpahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan at mabuting balita sa buong mundo. Yes. Ito po ang layunin dito sa talatang ito, mga ilang layunin sa talatang ito. Pangalawa, bautismuhan sila sa pangalan ng Anak, Ama at Espiritu. Dito, malaking talakayin ito. Kaya lang hindi natin tatalakayin sa ngayon dahil marami ang nagtatalo-talo. Turuan. Ito yung utos. Turuan sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Ito ang pinakamatindi. Kasama na rito ang bautismo at mga ilang paglilingkod sa Diyos. Sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Ito yon yung pagsunod sa mga utusan at palatuntunan ng Diyos. At atin siyang kilalanin ng lubos. Hindi lamang sumunod, kilalanin natin siya. Sa ating pagkakilala, lubos na ba natin nakikilala ang Panginoon? Kasi maraming tumutuligsa sa lahat ng mga ngaral. Kung ano-anong pinagsasabi, natuto ka lang ng 5 talata ng Biblia, tingin mo sa iyong sarili, ikaw na ang pinakamagaling. Pero ang utos dito, turuan tayong sumunod. Hindi tayo pinatuturuan para makipagtalo at makipagtalo sa kung sino-sino ng mga lingkod ng Diyos. Sapagkat ang salitang ito, mga kapatid, hindi ito atin. Ito ay salita ng Diyos. Kaya anong bagay ang dapat natin pagtalunan dito? Ang isang bagay na dapat matutunan ng bawat isang nais sumunod sa Diyos ay ano? Alamin natin, unawain natin, at isabuhay natin. Amen? Kaya napakahalaga po na atin maunawaan ang mga ilan sa mga utos ng Diyos. Sa pagmi-ministry natin at pangangaral, ang evaluation ng Diyos mayroon. Baka sabihin natin, okay lang, makapangaral tayo, makapasalita ko, makapatikos ako doon, makapuna ako doon. Wala na ang Diyos, evaluation mayroon. Kaya ingatan natin ang ating sarili. Ang sabi doon, sa Matthew 7:21, buksan natin. Ang sabi dito, hindi bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Marami pong nag-aangkin ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Pero tandaan natin, ang nagiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, yaon lamang mga gumaganap sa kalooban ng Ama na nasa langit.
na ang naging tagapamagitan niya sa panahon ng Espiritu ay ang Espiritu ng Diyos. Nung panahon ng anak, ang ating Panginoon Kristo ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Kaya nararapat lang natin na igalang unawain ang kapamahalaan ng Diyos. Hindi ba itinuturo natin ang Christ government? Dapat sundin natin kung ano ang kapamahalaan ng Diyos. Kaya sabi doon sa 1 John 2:3-6, 1 John chapter 2 verse 6 hanggang 6. Simulan natin sa 3. At sa ganito'y malalaman natin na siya'y ating nakikilala. Ito yung binanggit ko kanina, nakilalanin natin ang Diyos. Dito makikita ang resulta, sabi nito, at sa ganito malalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Or, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling. Amen. At sa katotohanan ay wala sa kanya. Pagdating sa 5, datapwat ang sino mang tumupad ng kanyang salita, tunay na nasa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Anong susi ito? Pagsunod sa pinag-utos ng Diyos. Dahil dito nalalaman natin tayo'y nasa kanya. Tayo ba'y nasa kanya na mga brothers and sisters? Amen. Amen. Pagdating sa 6, at nasasabing siya'y nananahan sa kanya, nararapat din naman lumakad na gaya sa ilinalakad niya ng ating Panginoon. Every one of us nangangarap na maging katulad ng ating Panginoon. Pero ang requirement, sumunod. Saan? Sa mga ipinagtutunan. Hindi po nasa pagalingan. Hindi po nasa mataas na pinag-aralan. Hindi mo po sasabihin natin na memoryado mo ang buong kasulatan. Pero ang pinakamahalaga doon, ang top din natin kung ano ang ipinagpuputos. Amen? Kinakailangan matupad natin kung ano pinagpuputos. Bakit kailangan? Doon sa mga tagapinig na turuan natin. Ang sabi ng Santiago 1:22, James 1:22. Ang sabi dito, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Ano ang utos? Maging tagapatupad tayo ng salita, hindi tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kung manatili tayong tagapakinig at hindi tagatupad, tayo rin ang dumadaya sa ating sarili sa pamamagitan ng ating pakikinig sa mga nagtuturo. So kinakailangan po dito, ipamuhay ng bawat isa kung alin ang napakinggan. Pag naipamuhay natin, kumbaga sa ito i-implement na natin sa araw-araw natin lakad sa mundong ito para mamupultangi tayo kaysa iba. Para makita sa bawat isa sa atin na nandito sa atin ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na ating matutunan ng mga bagay ito. Ito yung kapamahalaan ng Diyos para sa tao. At sa tao naman, ito din ang dapat nating sundin, ang pamamahala ng Diyos kung paano natin ituro sa kapwa natin yung mga kautusan ng Diyos. Bakit kinakailangan natin ito? Sapagkat binanggit ng Roma 2:13, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ay siyang mga ganap sa harapan ng Diyos. Isinuma po dito kung paano natin pinakinggan. Ang sabi dito, hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos.
At sino ang ganap sa harapan ng Diyos? Kundi yung nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. Kaya napakahalaga po ang pagsunod. Ngayon, marami sa atin makikita natin sa mga gadgets natin ngayon, marami ang nagsasabi na tayo'y marami. Magagaling. Kung magtapon ng mga salita ng Diyos, talagang kumbaga sa puno ng kaalaman. Basahin natin ang 3:9 ng Roma. Ano ba ang binabanggit ng 3:9 ng Roma? Ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila? Nagkakaroon tayo dito ng komparison. Ang kanila nito, yung hindi pa naaabot ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Sabi dito, ano nga, tayo bagay lalong mabuti kaysa sa kanila? Hindi, sa anumang paraan. Sapagkat ating kapwa isinisakdal muna ang mga Hudyo at ang Grego na sila namang lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. Kaya nga itinuturo po ang kasiligtasan. Kaya ang Diyos nagpapumarito sa atin para tubusin tayo. Sapagkat nasa ilalim tayo ng kasalanan. Kung nagarinig tayo ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan, ingatan natin ito. Isabay natin ito. Amen? Hindi yung nandudong tayo nagmamagaling. Dahil walang ibang mabuti, sabi ng talata, kung hindi ang Diyos. Atin siyang pakinggan. Mayroong binanggit sa Isaiah, napakagandang talata po nito. Isaiah 65 verse 5. Ganito po ang ating mababasa. Na nagsasabi, ito yon yung mga taong maraming alam. Humiwalay ka, huwag kang lumapit sa akin sapagkat ako'y lalong banal kaysa sa iyo. Unawain po natin ito maigi, mga tagapakinig, tinuturuan at mga tagapagturo. Ang mga ito ay usok sa ating ilong, apoy ay nagliliyab sa buong araw. Ang Diyos dito galit. Buong araw nagliliyab ang galit ng Panginoon. Dahil bakit? Ang nasa itaas ng talatang ito ay yaong mga nagpapalalo na sa akala nila sapat na ang kanilang kaalaman. Amen? Lucas 18:9 sa Bagong Tipan, para mapag-ugnay natin ang ating pag-aral. Ganito po ang ating mababasa. At kanyang sinalita naman ang kalinghagang ito na nagsisiasa sa kanilang sarili. Pag sinabing nagsisiasa sa kanilang sarili, nananangan ito sa sarili nilang kaalaman. Na nagpapanggap na sila'y matuwid at pinaniwalang halaga ang lahat ng mga iba. Babala po na huwag natin gamitin ang ating pagmamataas sa ating kapwa. Amen? Kaya napakahalaga po na makita natin kung paano ang Diyos mamahala sa ating mga tao, paano din natin gagamitin ang pamamahalang ito. But we are teaching now the Christ government. Amen? Kaya ang bawat naghahanap na makasunod sa mga utos ng Diyos, dapat malaman natin ang mga bagay na ito. Kaya binanggit doon sa 7:21 ng Mateo, mapapansin natin, I think nabanggit ko na kanina sa itaas. 7:21 ng Mateo. Ang Diyos na dito, ang makikita natin kung paano niya sinansala ang mga bagay na ito. Sabi dito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So ang pundasyon para masundan natin ang pangungkulan ng Diyos ay ang pagsunod. Obedient, total obedience. Amen? Pilipos 2:11, ganito po ang ating mababasa. Pag-ugnay ng ating topiko. 2:10 hanggang 11.
Ang ganito. Upang sa pangalan. Napakaganda dito. Kapag tayo sumunod, maging sunod tayo. Ang sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng makatuwa. So dito, makikita natin, there is only one na dapat mag-govern sa buong santisinopos. Lahat ng tuhod ay nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Kilalanin siyang bilang isang tagapamahala, Diyos, Panginoon ng Panginoon, Hari ng Hari. Sa 11, sabi niya, upang ang lahat ng mga nasa dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Amen. Diba? Balikan natin. At upang ipahayag ng lahat, those who are claiming that they are Christ believer o Christ follower, ito ang dapat natin may hayag. Upang ipahayag na ng dila na si Hesus Kristo ay Panginoon. Hindi tayo ang Panginoon, kundi ang ating mapapurihan, walang iba, ang pangalan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Para sa ikaluluwalhati ng Ama. Dahil ang kapamahalaan pinagkaloob sa ating Panginoon Kristo ay mula sa Ama. Amen. So makikita natin dito yung tinatawag channel sa channel na pagsunod sa kapamahalaan. Kaya nararapat mga kapatid, ayon sa ating binasa sa Pilipino, ang mapapurihan talaga ay ang Diyos. Hindi kisyo tayo, magaling tayo ang naghahangat ng kapurihan. Hindi. Hindi kisyo marami kang alam, sasabihin natin magaling ka na. Igalang mo yaong mga nagtuturo ng tunay na kaganapan ng katotohanan ng salita. Sapagkat iisa lang ang hangarin ng kasutan kay iniwan ito sa mundo nito upang makilala natin ng lubusan ng Panginoon. Sundin lahat ng kayang pinag-uutos sapagkat ang bawat isang naglilingkod sa Diyos may hangarin na dapat natin maabot. Alin yun? Yung mapasok natin ang kaharian ng Diyos. Paano yung mga bagay tulad na nabanggit sa kanina, kung taglay pa ng bawat isa, paano natin mapapasok ang tunay na kaharian? Ang aral nito mga kapatid, hindi lamang doon sa mga membro, kuno higit sa lahat doon sa mga taga-Panginoon. Dahil tayo ang naghahayag, nagbibigay ng information, at nagpapaabot kung ano ang sinasaad ng banal na kasulatan. Sapagkat sa banal na kasulatan, ito ang manual ng ating buhay. Kapag atang sinunod nito, I believe na all of us must be in running condition. Kung baga sa makina, running condition tayo. At lagi tayong prepare sa kanya. Kaya magandang halimbawa po ang lahat ng mga talatang nabanggit natin na atin ito pagbulay-bulayan kung ano ang mga nilalaman nito. Sapagkat napakahalaga po na alamin natin sa ating sarili kung sino ang tunay na tagapamahala sa atin. Ipinasa sa mga apostol ang pamamahala sa pagtuturo. Tayong mga nakapakinig sa panahon natin sa Espiritu, kinakailangan hanggang ngayon patuloy natin kilalanin yung tunay na tagapamahala sa buong langit at ang mundo. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat ako na sa kaunting paghahayag ng maikling oras na ang bawat inabot ng aral na ito ay mayroon tayong nakita at natutunan sa ating sarili. Lalong-lalo na sa ating buhay pananampalataya. Hindi lamang sa mananampalataya, maging sa mga taga-tulo at mga taga-mumuno sa pangangaral ng salita. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri, magandang umaga sa bawat isa. Happy first day of the week again. Maraming salamat. Praise the Lord.
tayo po ay patuloy sa itatalakay sa salita ng Diyos sa mga oras na tayo. Pray ng Diyos sa kanya pinutihan sa ginahagi po ng ating kapatid, Pastor Armando Sabiat. At malinaw po yung kanyang pagpapaabot sa atin. Ngunit bago natin balikan at patuloy ang ilan sa mga napakahalagang pinuntuhan po ng ating kapatid. Yung tungkol sa mga kautusan, tungkol sa mga palatuntunan, at hanggang sa panahon ng paghahari ni Kristo, maging sa panahon ng kanyang pagbubuong. So, actually, 3 years po ang pag-aaral niyan at hindi po ganun kadali ang pagkakalakay na may sinashortcut lang po. Subalit may mga time po na pwede po kayong magtanong sa mga page namin. Libre po ang bayad. At kabilang po dito natin pong kabatiin ang mga kaibigan natin tulad ni Miranda Chungson, Mr. Swell, Nani, Akirman, sundayin mo ngayon, Orsino, yan, atin ding kaibigan nasa gobyerno, ni Gary Chavez. At marami pa po, actually ang dami nito. Mga kaibigan natin sa pananampalataya sa Diyos na karamihan po sa kanila ay nagtatanong tungkol po sa kalagahan ng paggobyerno ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya po kasi nakalagay dyan sa atin pong page, Jesus Christ Government. Actually, sa mundo hindi tayo lang po ang nilong ng Diyos na inaksip na walang kaparehas. Sabihin, kapag walang kaparehas, nag-iisa lang po yung may hawak na pangalan upang ilinaw ang kahalagahan po ng paggobyerno ng ating Panginoon sa Kristo. Balikan natin yung mayroong 3 punto na binanggit kanina sa mga nakasubaybay ko. Na dito po ay nakalaga bagay na binanggit po ng propeta ni Himaya. Dito po sa sulat ni propeta ni Himaya, dito sa aklat na Nehemiah chapter 1 verse 7. Sabi niya sa verse 7, kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi na nag-ingat ng mga utos, tama, o ng mga palatuntunan man, tama, o ng mga kahatulan na iyong inuutos sa iyong lingkod na kay Moises. Okay. So alam natin lahat na ang 10 utos ay binigay ng Diyos kay Propeta Moises. At alam din ng lahat po na 2 beses binigay ng Diyos ang mga utusan na nakasulat sa bato. Una, yung binigay ng Diyos po ay tinapon ni Moises sa galit niya. Dahil nung siya bumaba mula sa mundo, ang kanyang kapatid na si Aaron, at yung isang kapatid ng babae, ay nakiisa doon sa celebration ng Diyos-Diyosang baka na binuon nila sa pagkita ng mga ginto at bilak. So meaning doon pa lang po sa time ni Moises ay mayroon ng pagbabayuhin ang tao o ng bayan ng Diyos na may mga tao kung lumalagod na po doon sa utos ng Diyos. Tingnan mo na natin na itong utos na ito sa Tagalog po ay utos. Okay? So tingnan natin po sa dictionary po para masundan natin yung pagkabanggit na ito. Okay. Merong binanggit po na commandment, merong mandate, merong order, merong direction, meron din pong decree. Kaya ang dami nito. No? May utos ang Diyos kay Propeta Moises na nung sinunod ni Moises ito,
in under Exodus chapter 20 verse 8, nakasama po doon na ipangingilin ninyo ang Sabat. Amen. Okay? Doon sa Ten Commandments na yon, 6 para sa tao, 4 para sa Diyos. Yung mga exclusive celebration sa Panginoon. So, pag sinabing exclusive celebration, merong commandment, merong decree. At yung decree na ito ay hindi po ito magpasawalang hanggan tulad ng pagpatay nila ng hayop, pagbuhos nila ng dugo, na tuwing nag-celebrate sila ng Passover, ano celebration ng mga taonan, yan pong tinutukoy ng mga decree. So sa time natin, yung dugo, yung katawan na yun, ang mga katawan po niyan, ang ating Panginoon Kristo, nabanggit kanina po dating sa salvation, na sa time natin, yung decree, meron pong mga ilan o grupo na nagpapatuloy po ng pagpatay ng hayop, pagbubuhos ng dugo, mostly maraming mga Christian na nagbubuhos ng dugo sa lupa, merong mga tinatawag na sambuwag sa lupa, merong mga tinatawag na kailangan magpatay ka ng manok kasi po ganito, kasi ganyan, 5 kilong baboy, 10 kilong baboy. Yung decree order from the Old Testament up to Christ, alam na natin po doon sa Daniel chapter 9 verse 27, pinatitigil na. Okay? So, ibig sabihin po, yung time natin, itong kautusan ng Diyos, na may mga decrees, na kung wala na ang tao doon sa mga decree system na inalis na sa magitan ni Kristo, may mga commandments na tinutukoy sa Biblia na tulad nung sambahin ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang napadating sa pag-ibig, ibigin din ang kapwa tulad ng ating sarili. Na kapag inalis yung decree, yung kautusan, kinakailangan masunod ito ng tao ng buong isip, buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. So, it's not only as a Christian or Islam, kundi kailangan po ang pagmamahal ng tao sa Diyos, ganito pong klaseng pagmamahal. Amen? Amen. So, kapag ang pagmamahal natin o ng tao sa Diyos, ang kabuuhan na ito ay para sa Diyos. Okay. Now, pinaalis po yung decree sa time natin through Jesus Christ. Ngunit, applicable ito sa panahon nila ni Propeta Moises. Kaya sinulat niya Apostol Pablo na ang sino man sumunod doon sa mga utos sa panahon ni Moises, hindi ari insakdal. So sa magkatuwid, if you are a Christian, definitely lahat ng mga Diyos-Diyusan, lahat ng mga statutes o pamahiin, mga kinagisnan po natin, totally, definitely, pinatanggal talaga po yan. You know why? Sapagkat ang utos, ang commandment, napakalagaw sapagkat pag ginawa mo yan, ibig sabihin, tunay na nagmahal ka ng Diyos, buong puso, buong isip, at buong kaluluwa, at buong lakas. Pero kapag meron kang bitbit ng isang tao against the will of God, sabi kanina, maraming nagsasabing Panginoon, ngunit ang tinatanggap ng Diyos, yaon lamang gumagamit sa kanyang kalooban. Now, ang order ng decree, definitely, tanggalin, alisin na yun, yung decree. So, sa time natin, sa mga professional, like politicians, alam nila pag sinabing decree, pag sinabing presidential decree, kung sinong presidente po nakatayo, after ng presidente na yun, pwedeng palitan yung decree na yun. Kapag bago. Next president, papalitan yung decree na yun. Next president, papalitan yung decree na yun. Bawat presidente tumatayo, pwede niya patuloy, pwede niya po niya alisin. So sa time natin, totally, through Jesus Christ, sa panig po ng religions,
pinaalis na po lahat ng decree. Sapagkat siya na po yung tumayong King of Kings and Lord of Lords. So sabi doon sa Hebrew chapter 12, verse 2, tingnan muna natin. Sa Hebrew chapter 12, verse 2. Basahin po. Hmm. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, Hmm. na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng cross, Yun. na niniwalang bahala ang Amen. kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Yun. Diba? Yung salitang ni walang kahihiyan, hindi siya nagkasala, ngunit taas no ang kanyang dalawang kamay na magpapako siya sa cross sapagkat alam niya na umupo siya sa throne of the Father. Amen. Okay? So, another topic po yan sapagkat pag sinabing you sat down the throne of the Father, ibig sabihin, ito bang Diyos na nagkataong tao? Ito ba yung Diyos din na umupo dito? Okay, isang topic po yan, napakaganda po mga kapatid ang topic niya. Ngunit, malinaw na yung pagpupo niya sa throne of the Father after His death and resurrection, na nabuhay siya sa first day of the week, isa po yan sa mandato sa panahon natin na yung decree from the Old Testament, definitely talagang pinapaalis na po yan. Okay. At doon sa commandment na yun, kasama din po in chapter 20, verse 8, pakibasa mo na doon, Matthew Exodus. 20 verse 8, Exodo. Ito po ang ating mababasa. 20 verse 8. Hmm. Remember the Sabbath day to keep it holy. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. So yung talatang yun, sa mga nagsusuri ko, pinaalaala po yan, kasama yan sa that this is your covenants forever, Exodus chapter 12, verse 28, na ipangingilin yung salitang Sabat. Okay. Na yung Sabat sa time ng Hudyo, Sabado po ang kanyang implementation, na pagdating sa pre-dispensation ng time, ang Sabat po ng Hudyo, ang kapaparan din po ay si Kristo. Ibig sabihin, magkaiba ang position ng Jew at ng Christ sa time natin dahil ang decree, nung pinatanggal po ang decree, totally lahat ng religious group sa buong daigdig, okay, magsama-sama na doon sa death and resurrection kay Jesus Christ. Wala na pong decree. Kasi po ang decree actually, ang division, ang argue, ang pagmamata ng isang tao sa kanyang kapwa-tao, ang kanyang pag-underestimate sa kanyang kapwa-tao, ang kanyang pagtingin sa sarili niya na mas mayaman siya, mas marunong siya sa kapwa-tao, that is a part of a decree. Kailangan matanggal na yan. If you are in Christ. Okay? So, pagka nagawa niya yon, totally, magawa niya yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas, dahil yung ginawa ng tao natin ay para sa Diyos yun. Kaya ito po ang sinabi ni Prophet Jeremias na ang Israel, ang bayan ng Diyos, ay lumabag doon sa mandato ng Diyos na pagkama tayo ay nasa huling panahon, marami pa po ang lumalabag dito sa utos ng Diyos. Isa na po yung Sabat at isa na po yung Day of Resurrection ni Jesus Christ. Yeah. Tulad ngayon po, first day of the week. Itong first day of the week po ay kabilang po yan sa utos ng Diyos na si Kristo yung kapapara. Kaya po, lagi natin pong sinishare ito, napakahalaga, na isang katanungan din po na dapat magsuri talaga ang mga Kristiyano, na ito pang Sunday ay first day of the week. Okay, marami po tayong nakasharing po dyan, okay, na manggaling po sa Biblia. Ngunit, kalimitan po sa mga sagot, sa mga independent pastor, ang mga tao po ay linggo lang importante. Kaya po, linggo lang kami nagsulit. Tama naman po dahil
Ang weekend po, Saturday and Sunday, ay kasama ko diyan sa araw ng pahinga o pista opisyal. Ngunit, reason po ng tao ay para din po sa tao. Ngunit yung reason ng tao para sa Diyos, hindi na ibigay ng tao. And that is why, isa ito sa mga iniiyakan ni Nehemiah, maging si Isra, na ang tao lumalabot na sa utos ng Diyos. Ito po problema. Kaya, para makita natin po, sapagkat hindi natin mapipigilan na ang situation sa panahon po natin. Okay, nais ko lang basahin dito sa Isra chapter 10, verse 9. Nang magkagayoy ang lahat ng lalaki, Isra chapter 10, verse 9. Nang magkagayoy ang lahat ng lalaki ng Juda at Benjamin ay nagsitipisan sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Siyang ikasiyam na buwan ng 12 araw ng buwan, at ang buong bayan ay naupo sa luwal na dago sa harap ng bahay ng Diyos na nagnginginig dahil sa bagay na ito at dahil sa malakas na ulan. Kaya, at si Isra na saserdote ay tumayo at nagsabi sa kanila, kayo'y nagsisalangsang at nangag-aasawa ng mga babaeng taga-ibang bayan upang palalain ang sala ng Israel. Ngayon, mga pakayag kayo sa Panginoon, sa Diyos, na inyong mga magulang at inyong gawin ang kanyang kalooban at magsihulay kayo sa mga bayan ng lupain at sa mga babaeng taga-ibang bayan. Anong sabi ng scripture kanina? Maraming nagsasabi, Panginoon, Panginoon, ngunit hindi papasok sa kanilang langit. Yung papasok lang, yung gumaganap sa kalooban ng Diyos. Okay, balikan natin ang oras. Ibig sabihin po, sa time natin that we have more than 7 billion people, hindi na mapipigilan to. Nag-aasawa na po ang mga babae sa taga-ibang lupa. Nag-aasawa na rin po ang mga lalaki sa ibang lupa. E kung mapansin niyo po, di naman masama na ikaw babae nag-asawa ng foreigner. Ikaw foreigner nag-asawa ka ng Pilipino. Lagi niyo pong titingnan, which is good, sapagkat kapag ikaw ay nag-asawang foreigner o Pilipina, nagpakasal kayo sa pinakasikat na simbahan, nagbayad kayo ng napakalaking bayan, at nakapag-decorate kayo ng napakagarang decoration, at yung video nyo sa buong buhay nyo bilang mag-asawa ay pinaka-memory nyo na talagang masaya ang inyong wedding. But mostly after 3 years and 4 years, nagkagulay, nagkaway, may nangyayaring hindi po maganda. Sa makatuwid, handa ka ng sagana o hindi man, ngunit dahil ang mga anak natin, babae at lalaki, nakapag-asawa sa mga taong hindi naglilingkod sa Diyos, yun po ang magdadala ng salot sa loob ng bahay para po guluhin ang buhay ng isang tao, dahil noon pa lang sinira na nila ang kautusan ng Diyos dahil sa pagsuway ng tao sa Diyos. Now, in our time, redeeming the time because the days are evil. Pag ikaw, nanay, tatay, hindi mo kaya ngayon i-control ang generation sapagkat our time is evil time. Ang church, kailangan dapat ngayon mag-unite sa panalangin, sa pag-iig, upang ibulog ang buong sanlibutan, ang mga younger age ngayon sapagkat hindi na natin kayang kontrolin sila. Hindi ba na tayo po itutuang paglilingkod sa Diyos? Dito po ang population natin that we have more than 7 billion people. Bakit dumami? Asawa doon, asawa dito, asawa dito. At mayroong isang bansa o lugar, maging sa probinsya o saan man, below 14 years old. Buntis na, anak lang,
At hindi nila alam ang sitwasyon ng daigdig. Basta alam nila, nagmahal sila, nag-asawa sila. Pero hindi tinitingnan ang maging takbo ng sitwasyon. Pero sabi ng Espiritu, dahil nag-aasawa sila sa iba't ibang tagalupa, ang nangyari po, naapektuhan ang pagsunod sa botos ng Diyos at sila na mismo ang ginuot nito. So makatuwid, ang mandato ng Diyos sa time natin through Jesus Christ, ang solution na sana ang paglingkod ng tao sa Diyos. Ngayon, yung word po na will of God, okay, do it the will of God. Doon sa utos kasi po, mayroong pinakita na kasama doon sa word na will, yung W-I-L-L, no? Okay. Tingnan natin dito. Pag sinabing will, kalooban. Okay. Kalooban, kagustuhan, gusto, or nasa. Ibig sabihin lahat ito ay ito yung gusto ng Diyos. Do it the will of the Father. Yung will ng Diyos, tingnan natin sa biblical. Okay. Tingnan natin. Tatlo po kasi po ang natin pong tatalakayin dito. Will. W-I-L-L. Will of God. 12:13 ng Mateo. 12:13 Matthew. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. Oh. Di ba si Herod po nung nakipag-usap sa mga kakampi niya, sabi niya, pag nakita niyo ang sanggol, sabihin niyo sa akin. Maganda ang kanyang will na makita niya ang sanggol, pero ang purpose ni Herodes ay patayin. Amen. Now, every Christians or every religions today, lahat po ay maganda ang layunin. Will. Jehovah's Witnesses, will of God. GAL, will of God. Any Christians group today, will of God. Okay? To worship unto the Lord with glory, prayer, sing and dancing joyful unto the Lord. Lahat po ginagawa. Speak in tongues, healing, alcohol. Lahat po ginagawa yan, ginagawa. Sapagkat lahat ay part doon sa will ng Diyos. Kaya po, pag sinabing will of God, yung will natin, saan galing to? Dapat galing sa Diyos. Okay? Pag sinabing, I do it this because this is the will of God. Ano ba yung will of God? Itong first day of the week. Na Sunday is first day of the week. Ito ba yung will ng Diyos? Based in the scripture, ang Sunday, hindi first day of the week. Amen. Sapagkat ang first day of the week, doon sa isang linggo at kalahati ng isang linggo, Daniel chapter 9, verse 57. So meaning, thousands, millions of people na napasunod po na hindi na will ng Diyos ang sinusundan ng tao, kundi will na po ng tao, hindi na will ng Diyos. Thousands of people na gumagamit ng salitang will. Naglingkod naman ako sa Diyos. Nagpuri naman ako sa Diyos. Lahat yan ay para sa Diyos. But look at the commandment of God to love God with all your hearts and mind, strength. Pag nagawa yung will ng Diyos, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin, masabi mong automatically, yung pag-ibig niya sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, at paglilingkod niya sa Panginoon,
iisa po yung direction yan. Kaya sabi ng Scripture, chapter 10 verse 30, ang Ama at ang Anak ay iisa. Okay? So pagsunod ng tao sa utos ng Diyos at pagsunod ng tao sa palatuntunan ng Diyos at pagsunod ng tao doon sa mga karatulan ng Diyos, walang bawas yun. Lahat yun puro buo. Then, ang ipinakita dito, dahil sa pagdami ng population, well sick, pag sinabing squill, walang definition na ipinapakita na yung will na ito ay nakakasira sa tao. At lahat ng tao gumamit dito. At yung isang word na do it, okay? D-O-E-T-H. Do it. Doon po yan sa Matthew chapter 7 verse 21. Ginagawa niya. Okay? Ginagawa at yan ang naging function niya. Yan ang kanyang ginagawa at yan ang kanyang way. Yan sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. So, ibig sabihin po, doon sa utos ng Diyos, ang way ng Ama, si Jesus Christ. Ibig sabihin, sa loob ng church, in any religions, especially the Christians, kailangan ang pagsunod niya sa utosan ng Diyos, yung nagawa niya ang uutos ng Diyos na 6 para sa tao, 4 para sa Diyos. Okay. Yan ang pagsunod. Ibig sabihin, ang utos, ang will, hindi lang siya kilalanin na isang salita na ito ang gusto ng Diyos, pero may kasunod na yung gusto ng Diyos na gagawin ng isang tao, gagawin niya. Amen. Hindi lang naniwala siya may Jesus Christ government, may Jesus Christ Almighty God, may Jehovah, may God Almighty. Hindi lang gano'n, kundi meron siyang ginagawa. Pag sinabing do it the will of the Father, gagawin niya yung way ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na walang ibang way na gagawin, kundi yung way lang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, yung do it, the will of the Father. Halimbawa po, first day of the week, ang direction po ng declaration, alam po, in more than thousands of pastors and bishops, na ang Sunday po ay kinagisnan natin. Alam natin, by the time of Constantine 321 century, na ito po ay talagang pinit from Saturday to Sunday. Ngayon sa time natin, pagdami ng population, sinuway na ng tao ang mga kautusan, sa time natin pagpasok ng 15th, 21st century, penetrated na po lahat ng ating mga ninuno. Kaya po, pinalabas tayo, nagsabi doon sa Acts, magsiligtas kay sa likong lahi ito kasi yung lahi po na ating tinutungtungan ngayon, walang kaligtasan yun. Amen. Ay paano, Pastor, yung mga aming mga ninuno, hindi pa alam sa pumutos. Yung sabi ng Revelation, tulad din sa magitan ng kanilang gawa. So magkatuwid sa ating time ngayon, kapag ikaw Christian, binamit ka ni Pastor, kapag disclaimer ka o nag-pre-disguise sa inyong kapwa, time mo na, naitigil mo na yun. Dahil time mo na yun, na makasunod ka sa utos ng Diyos, dahil after doon sa commandments, may mga ordinances of God. So kasama yan, kasama ko yan. So pag sinabing way, lahat ng way na susundan natin, paraan ng Diyos. Okay. Next. Sa pangalawa po, yung sabi dito sa pangalawa, una, utos. Yung pangalawa po ay palatutunan. Himayin natin sa maikling oras. Okay. Dito po ay binanggit po sa paglilinaw sa International Bible ang tungkol po dito. Okay. Pag sinabing palatuntunan, ito po ay mga program ng Diyos. Okay. Program kasama po yung schedule. Ang schedule kasama po ang pag-exercise. Sabi ko doon sa isang church,
salamat pastor na yan ang inyong exercise. Sabi niya, hindi exercise. Hindi niya naintindihan yung word na exercise. Nasa ilalim siya ng ordinances of God. Okay. So sabi ko, na-surprise ako kasi maraming mga mas ahead sa akin. At nung sinabi ko, nagulat siya yung word na exercise. Kasi yung word na exercise ay nasa ilalim po ng ordinances of God. Sa Tagalog po ay palatuntunan. Now, balik tayo. Sa Nehemiah, sabi dito, in chapter 1, verse 7, kami ay lubhang nagpakahamak laban sa iyo at hindi na nag-ingat sa mga utos. Yun na yung pinag-usapan natin kanina. Kailangan maingatan ng utos. Pangalawa, o ng mga palatuntunan. Sa mga palatuntunan po, sa ibang paliwanag sa English po, mga program yan, mga schedule. O bakit po ang day of resurrection ni Jesus Christ umaga? Kasi po, early morning, pumunta doon si Maria Magdalena, nabuhay na ang Panginoon. Kaya ang gawain ng Panginoon, actually, hindi hapon, kundi umaga. Gustong ipihit ito ng ating mga kaibigan gawing hapon. Sabi ko, hindi po hapon nabuhay si Kristo, kundi early morning. Ang schedule ng kanyang resurrection is early morning. Ang schedule ng first day of the week, hindi Sunday, kundi weekdays. Why? Under Daniel chapter 9, verse 27, isang linggo at kalahati ng isang linggo. Na doon sa 2 linggo, bakit ko binanggit 2 linggo? Ang working day from Monday up to Friday. Ang 7th day, pagdating ng Sunday, na ang kalahati noon ay Fridays. Yan ang time ng working day. Tingnan niyo po ha, bakit tumama ang first day of the week sa kalahati ng mga araw sa working day para ayaw ka talagang pasambahin doon sa Diyos. At ayaw ka talagang pasundin sa utos ng Diyos at ikaw mismo magsira doon sa palatuntunan ng Diyos down to your family until now. Kahabagan lang sa atin to. Amen. Na nakasunod tayo. Another one. Ang Sunday, dineclare ng first day of the week. Ang ikapitong araw niyan ay ano? Diba po? Sabado. Ang kalahating araw noon ay Miyerkules. Yung declaration kanina, from Monday up to Sunday, from Sunday up to Saturday, yung gitna na yon, ito ang ating paglilingkod sa Diyos from Daniel chapter 9 verse 27, na yung 2 linggo na yon, 7 plus 7 is 14. Doon pinatay si Kristo. Yan ang ginawa ni Moises under the commandments of God. Decree sa time natin. Tinanggal na yan sa panahon ni Kristo. Sa time natin, si Kristo na ang nagtubos sa atin, sa ating mga kasalanan, naghandog sa kanyang sarili, binuhos ang kanyang dugo para bayaran tayo, linisin ang ating mga kasalanan. And I hope sa lahat ng Christian na sunod ko ito. Ngayon, yung word na program or schedule, corner na lahat ng tao actually. Dahil pag Latino, aral ka, kinder, grade 1, high school, college, profession, papasok ka sa company. Ang company susunod sa ordinance na dinakda from Monday up to Sunday, na ngayon po, halos wala ng weekend sa call center, day off na lang binibigay. Kaya, kung ikaw nakasahin sa gabi, tulog ka sa araw, gising ka sa gabi. Kung nakasahin ka sa araw, gising ka sa araw, tulog ka sa gabi. Wala ka ng time magbasa sa Biblia, wala ka ng time manalangin, wala ka ng time dumalo sa kuhain. Dahil pagdami ng population, ang dami ng nangyayari sa buong daigdig na ito, hindi na kayang i-control ng ating gobyerno. And I advise to those individual or group out there, any mountain of these nations, na huwag kayong lumaban sa gobyerno. Dahil kailanman, walang sino man mananalo sa gobyerno. Lahat tayo magpasakot sa gobyerno. As Jesus Christ government ministry, hinahikayat natin ang mga religious. Look at your program inside of your church. Okay. Ano bang program?
may MC, may opening prayer, may schedule, may program, sino ang preacher, sino ang... Pastor, pwede ba naman na hindi mo lagyan yan, eh magulo? Paano maging magulo? Ang program, sino ang nag-schedule? Kalimitan, Pastor. In our time, Holy Spirit ang maglagay ng program. Hindi na tayo. Eh, paano, Pastor, kung may bisita, may dumating? Hindi problema yan. Kailangan, Pastor, may MC. Hindi problema yan. Anong program? Pining prayer, pining song, tapos testimony, joyful, praise and worship, pagkatapos preaching, word of God. Ang preacher, bago mag-preach, manalangin. After preach, manalangin. Ilan na? Dalawa. Samantala, bago mag-start ng gawain, opening prayer, isa. Bago mag-preach, prayer, pangalawa. Pagkatapos ng preaching, prayer, pangatlo. Kaya ilang kang bisis ng langit? Tatlo. Oh. Under spiritual philosophy of God, under Jesus Christ government, ang tanong, yung unang prayer mo pa, hindi ka dinidig ng Diyos. Yung pangalawang prayer mo, dinidig ng Diyos. Kaya gagawin mo tatlo. Ang sabi ng Matthew chapter 6, ang panalangin paulit-ulit, ang sabi ng scripture, panalangin ng mga mapagpaibabaw. Ang kalaban dito, sa time ngayon, dumami ng mayayabang sa time natin. Kaya po, maliit pa lang po, may mga issues sa bahay sa mga tao na pag ang isang probinsyano nakarating sa mga bansa, pag-uwi, mayayabang na. Kapag pumunta sa Manila, pag-uwi sa probinsya, mayayabang na. Nakasardas ka na, naka-long sleeve ka na, nakatagalig ng salita mo, iba na yung tingin ng taga-probinsya. Mayabang na ito si Tia, si Trio. Sa time natin, sabi nga ni Pastor Pena sa kanyang preaching sa pagsisiyang, nakabasa lang ng Old and New Testament, magaling na. O, tulad ng aking kaibigan na kasiring ko, kabisado niyang Biblia, mas may alam siya sa akin. Praise the Lord. Nang tinanong ko, yung kingship time of Jesus Christ, thousands of years, hindi na niya alam. Sabi ko, saan ka doon sa Seventh Church of Ages? Sabi niya, ano ba yun? Kaya mahirap po magmayabang sa time natin. Dahil bibistuhin talaga ang tao ng banal na espiritu. Yes. Mahirap magsinungaling. Mahirap din gagawa-gawa ka ng kwento para kumbinsihin mo ang kaisipan ng isang tao para mapaniwala. But after all, or later on, isasuffer mo rin yung ginagawa mo. Walang pwedeng nailihim sa Diyos. Itong mga programa sa loob ng church na pinag-uusapan po natin, although hindi ko kinikriticize ang mga program, ang mga churches. Dahil matagal na po sa denomination talaga nakikijuhin. Ngunit ang tinitingnan ko, after prayer, after joyful song, pagdating sa Word of God, yung mga gumanap niya, hindi makita ang tinamuhay ang aral ng Diyos. Yes. Ito yung sinira in so many populations today in more than 7 billion people around the world, na ito po ay sinalangsang na talaga. Hindi lang sa time natin, noon ba, sa una natin mga minuno. Kaya umiyak si propeta ni Nehemia, maging si Isra dito, sapagkat kung ikaw pala tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, ang problema mo hindi lang iyong pamilya, kundi ang buong bansa, dahil ipinakita sa atin ng Diyos yung pagsuway ng tao sa utos ng Diyos, pangalawa sa mga programa ng Panginoon inside and outside of the church. Amen. Ngayon, this is a wrong exercise. Maling exercise. Pagka pinag-usapan ng exercise, pagbata ka pa, from 15, 20, 25, 30 years old, jogging ka, pwede kang tumakbo. Physical fitness. Pwede kang tumakbo 15 kph, 20 kph. Pwede kang tumakbo. Ang dating ng edad, ng 60, 70.
Yung iba nagdidaging tumatakbo, pero kalimitan ang advice ng doktor, na kayo tumakbo. Stretching na lang kayo. Para yung ugat, tumumuna. Amen. Hindi na po pwede natin gawin. Ibig sabihin, ang program ng ating kinagisnan na sinusundan ng bawat mga churches, kaya minsan po, naiilang ako pag ako inibitahan. Dahil talagang tatalon-talon. Wala kang magawa, bumuka kang tuo doon. Pero kaya lang natin si compromise naman din. Hindi ba na lang kung tayo po ay imitin para tuturo natin ng katotohanan. Kaya minsan po, i-share ko sa inyo na meron akong schedule na nagtuturo. Yung pastor, palakad-lakad, papunta doon, papunta dito. At isip ko, anong nangyayari ng tao ito? Yung, kunwari, hindi niya narinig yung mensahe. Kasi may mga ganang mga pastor, ayaw mong paturo. Ayaw nilang i-correct ang mga programa. Dahil minsan, pag-graduate ka sa Bible School, nag-aaral yata, ito yata ang aking natutunan. May mga ganon sa time natin, I am the king of myself. So, ang pagkukulik ng Diyos, kung ayaw mong ituwid ang mga program sa gawain ng Panginoon, manda ka, sarapan ka. Talagang tatamaan ang tao sa lahat. Walang excuse. So, ibig sabihin, ang mga schedule na yan sa mga pagdala sa mga gawain ng Panginoon, gawain ng... Kasi po, pag sinabi kong gawain, gathering yan, under Hebrews chapter 10, verse 25, huwag karita ng pagtitipon. Ngayon, sa individual po na paglilingkod sa Diyos, pwede po anytime, ang araw, ang pizza, ang buwan, oras, pwede po. Ngunit sa gathering, sabihin na lang po natin na sa dami ng population, sa dami ng membro, hindi pwede pong i-schedule mo yan sa mga araw sa gusto mo. Amen. Amen. Kundi, yung mga araw lang na dinasa ng Diyos, na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, ngunit pagdating sa katitong araw, ang Diyos ay tainga. Yan na. Ngayon, ginawa sa time natin, yung pag-divide sa mga araw, kung kailan ang tao magkaroon ng gathering. Di ba, ginawa mo yung Lunes, ginawa mo yung Martes. Ang tamang gathering doon sa eksaktong rest of God on the 7th day. Doon sa 7th day, kasama na po doon yung first day of the week, doon sa isang linggo at kalahati ng isang linggo. Ngayon po, halos Lunes hanggang Biyernes, ginawang gathering lang yun. Pastor, paglilingkod sa Diyos yung fellowship. Yes. That is the will of God. But look at the declaration through Jesus Christ na yung will ng Diyos kapag ginamit natin at hindi ginawa natin, do it the will of the Father, pag hindi ginawa ko, hindi pa rin papasok siya sa karya ng Diyos. Doon pa rin sa labas. Pastor, yung bang nasa labas sa yan? Yang nasa labas pa Save. Pag nasa Panginoon kasi, Tingnan niyo, ang safe po, mga kapatid, lahat ng tao nagsasabing safe. We are saved in Christ. So if we use will of God, you can say, I am saved in Christ. But if you don't follow the do it, the will of God, yung do it, yung word na do it, hindi pa rin siya makapasok. Ibig sabihin, ang kaligtasan lang, binanggit lang niya, ayaw niyang gumawa, hindi siya makapasok sa karya ng Diyos. Hindi niya ma-enjoy ang nasa loob ng karya ng Diyos na doon sa loob na yun, wala ka lang mahanapin. Amen? Napakalaga to do it the will of God. Mga program sa loob ng church, will of God. Mga gawain sa loob ng church, will of God. Paano yung pastor kung 2,000 ang naggawain sa loob ng church kung walang imsik? Hindi problema yun. Dahil ang Espiritu Santo magtuturo sa lahat ng bagay at magpapalala sa lahat ng bagay. Alam mo, ang nangyari tuloy ngayon sa time natin, actually, pasosyalan na lang.
Pag nagpakasal ka, pag may pera ka 1,000,000, kaya mo magbayad ng 3,000 o 4,000 sa nagkasal sa'yo. At mag-decorate ka na pag ng decoration. But after 3 years, 4 years, bugbugan ng mag-asawa, away ang mag-asawa. At maraming ganon nangyayari sa time natin. At yan ay apektado sa nangyayari mula pa kay Nehemiah chapter 1 na binasa natin din. Ngayon, ang pagsuway ng tao sa utos ng Diyos at ang pagsuway sa mga ordinansa ng Diyos, which is palatuntunan, itong pangatlo po, ang pagkabanggit po dito, tingnan niyo po yung word na kahatulan. Kasi po, may mga napakalaga sa tayo natin, yung pag-aaral tungkol sa kahatulan. Kasama po dyan yung decree. Okay. Yung decree of judgment. Okay. Paghatol, paghukom, paghuhusga, pagpapasya, or hatol, o kautusan. Kaya mahirap po sa atin na yung paghatol, iniingatan natin ang ating mga bibig kasi naman tao, tinuturo ko yan sa mga pari, na ang pagbigay ng hatol ay ayon sa kaukulang hatol na mula sa Diyos na pinagbabawal sa atin na magkaroon po tayo ng paghatol o paghuhusga. Okay? Ngunit pinakita po dito sa salitang ito, paghuhukom, judgment, yung pagbibigay po ng paghuhusga dito sa isang salitang pagpapasya. Yan. Kasama po doon yung word na resolution. Yan na. Ang resolution, ginagamit po ito una sa gobyerno, sa mga law firm, sa mga justice in any court. Ang resolution ginamit po. And supposedly sa loob ng church, ginagamit po ito. Okay. Ngayon, sa mga independent pastor, kapag hindi ka rehistrado, okay, karamihan sa mga independent pastor, walang board, walang chairman ng board, basta may pastor lang siya. Pero nag-collect siya ng 10% dahil sa offering. Which is, isang pananagutan ng isang leader na kapag nag-create ka ng isang grupo at wala kang board of trustee, namuhay ka sa maling mga tuntunin ng Diyos na yung mga schedule at mga program, sinuway nitong pastor na ito. Okay. Ngayon, yung kahatulan na ito, isa ito sa mga binabayungit doon pa sa time ni Nehemiah sa bayan ng Diyos. Dahil itong mga utos at mga palatuntunan at mga kahatulan, niyurakan na ito ng mga mostly, hindi naman lahat po, sa mga independent pastor na dumirik na sila, may Diyos naman, may Almighty God naman. Nagbabasa naman ang kanilang Biblia. Nanalangin naman kami sa Panginoon. Hindi po ganun. Sapagkat yung program, yung decree na kasama po doon, pag sinabing will of God, gagamit tayo ng scripture, gagamit tayo ng mga patunay sa Biblia. Ngunit hindi lang po sapat, kundi gawin niya, okay, yung pinapagawa ng Diyos sa Kanya, dahil na ang buong daigdig poisonized na po sa doktrina nating kinagisnan na ito'y kinagalit ng Panginoon. Kaya umiyak ang mga propeta natin dahil nakita nila pagdami ng populasyon sa panahon natin, apektado na rin ang mga churches, ang mga program, maging ang paghusga, nangyari na rin. Dahil bakit po, ang sabi ng karamihan, kami ang tama, kayong mali. Kayong mali, kami ang tama. Kaya pag tinignan nyo sa FB, kung kayo pinagsusuri, no? At sa YouTube, kanya-kanyang pagalingan. Okay? May sinasabing may mga sulfur. Okay? Sa English po, bank po yan. So si Paul, pagka pinag-usapan yung bank, tinawag si Paul noong na-resurrect ang ating Panginoon si Kristo. Pero bago si Paul dati ay sa kinagisnan ng religion, pamatayo si Paul. At meron ng religion noon. Si Paul, nang lumabas si Paul, actually sa time natin ngayon,
Buti nga sa Roman Catholic, niyakap si Apostol Pablo. Pero sa ibang mga grupo, sa mga independent churches, actually, rehistrado din po yan. Hindi tanggap si Paul. Kung sa Bisaya, sinasalikway nila si Paul. Ang tanong, bakit? Ang ganda ng mga sulat ni Paul. Dahil ayaw nilang maipamukhay yung pagkurik ni Paul dito sa Gentile city. Ayaw nila. Tulad ng pinag-uusapan natin, pag sinabi mo, mali ang programa mo, Pastor, ba't mo pagkialaman? Ayaw nila. Mali ang pagsunod mo sa autos, Pastor. Mali ang paghatol mo, Pastor. Ang reason nila, bakit? Tama naman. Kumukontra na sa iyo yan. At kapag nagkaganon, mga kapatid kay Kristo, ang paliwanag po dito sa sulat ni Nehemiah in chapter 1. Sundan natin verse 8. Alalahanin mo, kama, isinasamo ko sa iyo ang salita na iyong inuutos sa iyong lingkod na kay Moises na sinasabi, kung kayo'y magsisalangsang aking pangangalatin kayo sa lahat ng bayan. Ilang population ng bansang Pilipinas? More than 130 million. Sa buong mundo, more than 7 billion. Ang tanong, lahat ba ng Christian ngayon ay nakapagsamba tuwing linggo, tuwing Huwebes, tuwing nagpulis? I believe hindi. Pagsalangsang sa Diyos yun, sa focus ng Diyos. Pagsalangsang din po yan sa talagpunan ng Diyos. Pagsalangsang din po yan sa karatulan ng Diyos. Kaya, dito po ay malinaw na pagdami ng population, hindi dahil sa actually may pangako ng Diyos na kasing dami ng bituin sa dami ang lahi ni Abraham, kasing dami ng buhangin sa dagat ang lahi ni Abraham. Magamat may talata po, actually ang pagdami ng population dahil sa pagsalangsang ng tao sa Diyos. Amen. So, wala tayong magawa sapagkat God create darkness and light. Wala tayong magagawa. Anak nyo, anak namin, mangkin nyo, pamangkin namin, lahi nyo. Ano pong naging problema ng family, relationship, marriage problem? Walang ibang solusyon. Magbalik sa tao. Pagsunod sa focus ng Diyos at pagsunod sa tamang palatuntunan ng Diyos at pagsunod sa katulan ng Diyos. There is only one way, which is our Lord Jesus Christ, as the King of Kings and Lord of Lords, to set down the right throne of the Father. He is our King. He is our Almighty God in the name of Jesus Christ. Yeah, He is only way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by our Lord Jesus Christ. That is the solutions of all things. Commandments, ordinance, and judgment. So tayo po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sapagka ang Pastors of Bishop, Minister of Reconciliation as Office of the Bishop, tayo po ay naghahandog ng libre, na blessing ng libre, na dedicate ng libre. Lahat po ay libre sapagkat libre natin tinanggap sa Panginoon. Libre po natin ibahagi sa Panginoon. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless everyone. Happy birthday.